sa book of 1 Kings, chapter 19, verse 2 hanggang 3. 1 Kings, chapter 19, verse 2 and 3. Nariyan na po kayo? Amen. Basahin ko na ko, sabayan nyo sa inyong paningin. Then Jezebel sent a messenger unto Elijah, saying, So let the gods do to me, and more also, if I make not thy life as the life of one of them by tomorrow about this time. And when he saw that, he arose and went for his life, and came to Beersheba, which belongeth to Judah, and left his servant there. Ang Diyos po ang magpala sa kanyang salita. Maaari na ho kayong makaupo. Matapos po ng great victory ng dakilang propetang si Elijah doon sa may Mount Carmel, na kung saan ang Diyos ay nagpadala o nagbagsak ng apoy from heaven para talunin at puksain yung mga propeta ni Baal. Ito na ho yung sumunod na pangyayari. Nung mabalitaan po ng under the sayang si Ahab ang pagkagapi ng mga alipores ng bruhang si Jezebel, ay wala na po siyang patumpik-tumpik pa. Pinuntahan niya yung wicked queen niyang asawa at inireport niya lahat-lahat sa kanya. Furious and defiant, ang bruhang si Queen Jezebel ay nag-send ng messenger na nangangako siya na siya ay nagbibigay ng death threat, kalakip ang isang pangako na hindi matatapos ang 24 oras na hindi niya napapatay ang propeta ng Diyos na si Elijah. Mabilis ang mga pangyayari. Ang bilis ng shifting from triumph to to danger. Parang ilang oras lang nagdidiwang si Elijah ng tagumpay niya sa Panginoon. All of a sudden, eto na siya. Takot na takot. At makikita po natin sa verse 3, nag-decide na tumakbo palayo. Para saan? Para sa kapakanan ng kanyang buhay. He fled for his life and traveled far south to Beersheba. Bakit? Kasi overwhelmed po siya doon sa fear na nakuha niya sa banta ng masamang reyna na ito. Ang pamagat ho ng mensahe natin ngayong araw ng linggo na to ay, as Elijah, when you feel like running away. As Elijah, when you feel like running away. Point number 1. Weight of the threat. Inuulit ko po. Weight of the threat. Ibig sabihin yung bigat ng banta sa kanyang buhay. Pansinin niyo po, sa verse 3 and 4 ng ating text. And when he saw that, he arose and went for his life and came to Beersheba, which belongeth to Judah, and left his servant. Sa sobrang takot niya, wala siya sa sarili dito, Ultimo yung personal assistant niya, yung PA niya, iniwanan niya na lang kung saan. Verse 4, But he himself went a day's journey into the wilderness. So pumunta siya sa isang lugar na kung saan walang katao-tao, and came, sat down under a juniper tree. So dun siya nag-standby sa ilalim na lang ng puno. Marahil siguro dahil napagod na siya sa paglalakad niya sa kanyang journey. And he requested for himself that he might die. Nag-request na siya sa Panginoon, Lord, patayin mo na lang ako para matapos na tong paghihirap ko. Lahat po ito ay dulot ng matinding anxiety, panic attack, o fear. Sabi niya, it is enough.
Ibig sabihin ng linya na yon, hindi na kaya ng isip ko. Napagod yung kanyang isipan na ano siya, na-drain. Now, O Lord, take away my life. So makikita natin yung pagkadismaya niya, burnout niya. Sabi niya, for I am not better than my father. So ano yan? Self-pity yan. Sipin mo lahat ng mga negatibong lumalabas sa bibig niya ay matapos ng tagumpay niya sa Panginoon dahil naging obedient at submissive siya. At napatunayan niya ang Diyos ay tunay na Diyos. Pero dahil may kumalabit na isang takot, lahat yun nabura. At ang nanatili ay walang iba kundi yung kanyang pagiging anxious at pagpapanik attack. Nangyayari ba yan? Sa ating mga Kristiyano, nangyayari yan. Yung tila baga, ang dami-dami nating nagawa para sa Panginoon. Soul winning, discipleship, giving, talagang active tayo dun sa mga program, andyan tayo. Tapos yung ministry na ginagawa natin sa Panginoon, yung ating service, matagumpay. Then all of a sudden, may biglang pangyayari na bigla na lang lulundag yung puso mo sa takot. Tapos, hindi ka na makaalis doon. Para bagang tumapak ka sa isang quicksand o kumunoy. Hindi mo mahila yung sarili mo palabas. Nangyari na ba sa inyo yun? Kasi kung ang sagot nyo po ay oo, hindi po kayo nag-iisa at hindi po kayo ang una. Gusto ko pong ipakilala sa inyo ang isang propeta. At hindi lang basta propeta. Dakilang propeta. Great prophet siya ng word. At kinikilala siya ng maraming Kristiyano na isa sa pinakamatapang na lingkod ng Diyos. Pero hindi po ako nakakakita ng ganong katapang na lingkod ng Diyos dito. So aralin natin bago maging mababa ang tingin natin kay Elijah. Kasi minsan may mga ganyan tayong pagkilala sa tao Tapos pag nakita natin yung kanyang downside sa kanyang buhay pananampalataya, may mga palihim na isip at puso na turn off. Kala ko pa naman talagang courageous pagdating sa pagtitiwala sa Panginoon, tutupirin pala. Wait lang. Bago tayo maging judgmental, aralin natin. Kasi hindi natin alam, baka sa susunod na linggo at mga buwan, mapunta ka rin sa kumunoy ng takot na yon. Amen? Mahirap naman matutunan natin sa hard way ang mga bagay. So itong preaching na to ay pagpapakita ng Diyos sa atin na kailangan nating lawakan yung mga isipan natin. Hindi lang laging pa-spiritual. Na dapat kung spiritual at faithful, dapat ganitong standard. Hindi po. Kailangan makita po natin yung reality sa Christian life. Upang sa gayon, pag merong tao tayong tinitingala o pinapattern o kahit mahal sa buhay nating mananampalataya, hindi tayo nakakaramdam ng negatibo sa kanila. Naiintindihan natin sila at tayo din ay maiintindihan nila. God's word is very clear po. Saan, Pastor? Sa truth, sa katotohanan, na even great men of faith, just like Elijah, experience fear. Kung titignan natin si Elijah, sa mundo ng mga propeta, isa sa mga nasa top. Pero kahit gaano pa natin siya tignan ng kataas, makikita natin, nandito siya sa pinaka mababang level ng kanyang spiritual life. Pero at the same time, hindi yung mababang level ang bigyan natin ng sentro, yung katotohanan. Na kahit ano pa lang posisyon mo sa Christian life na to, sa church na to, possible pala na makaranas ka pa rin ng tinatawag na takot. Yung death threat ni Jezebel brings fear, terror sa kanya. Ito po ay normal reality. Yes, kapag may
banta sa buhay natin, may danger, ano bang una mong automatic na mararamdaman? Matatakot ka. Magpapanik ka. Ma-anxious ka. Wala ka ng ibang initial na pakiramdam at emosyon. Maliban ko sa mga nabanggit ko o baka nga mas malala pa. Yun po kasi ang pakiramdam kapag your life is hanging by a thread. Ngayon kung sasabihin mong hindi ako ganyan, edi praise the Lord, another rare bird. Pero, yung pagiging rare mo, hindi lang basta rare, rare na rare. Yung pinaka normal po, kapag nandyan po yung weight ng isang threat o death threat o banta sa ating buhay, makakaranas po tayo ng emotional na pagbe-breakdown. Si Elijah nakaranas po siya ng tinatawag na emotional whiplash. Alam niyo kung bakit? Kasi from triumph to terror. Out of nowhere, bigla na lang loneliness. Isipin mo nung napanalo niya yung laban against prophets of Baal, ang dami nun eh. Tapos mag-isa lang siya, lahat ng people ay nagse-celebrate sa tagumpay na yon. At napasabi nga yung mga taong bayan eh, na ang Panginoon, siya ang tunay na Diyos. Tapos all of a sudden, biglang lungkot. Biglang feeling misunderstood na siya. Maging siya mismo sa sarili niya. Tapos nakikita niya ang sarili niya naglalakad sa ilang, punong-puno ng takot at nagsasuffer yung kanyang mental na kalagayan dahil sa death na hinahunting siya. Kaya nga siya tumatakbo eh. Tumatakas eh. Gusto niyang gawin yung kalooban ng Diyos. Pero merong environment, merong mga tao na hindi masaya sa pagsunod at pagpapasakop niya sa banal na Diyos. So anong nararanasan niya? Mixed emotions. Kaya anong resulta? Nag-fled siya papuntang Beersheba. Yung dapat tila baga bida sa kwento na to, yung dating tumalo sa mga Baal prophets, parang siya pa yung hunted ngayon. We can see na ang prophet Elijah ay talagang overwhelmed sa kanyang nararamdaman. Ano ba yung nararamdaman niya? Anxiety, panic attack. Kasi pag sinabing panic attack, meron ka lang dalawang pagpipilian. Fight or flight. At makikita natin sa Elijah, ang pinili niya ay flight. That's why he flee. Past tense. Fled. He escaped. Tumakas siya. Alam nga namang tumakas siya sa sobrang saya dahil sa tagumpay. Hindi po. Tumakas po siya dahil sa sobrang pangamba sa buhay niya. Kasi ang pangako ni Jezebel, within 24 hours, sisiguraduhin ko, patay ka. Brethren, gusto ko lamang pong lubusan nating maunawaan na fear is not always immediate sign that a person's faith is weak. Inuulit ko po, fear is not always an immediate sign that a person's faith is weak. More often, it is simply a natural human response to danger. Kasi kung hindi po, bakit yun ang naramdaman ni Prophet Elijah? Kasi kung hindi po totoo itong realidad na sinabi natin, bakit yun ang initial na reaction ni Elijah? Bakit yun ang naramdaman niya sa death threat sa kanya ni Jezebel? Isa pa pong nais kong iparealize sa atin na sana ho lubusan maunawaan ng bawat mananampalataya dito. God does not expect us to never feel fear, but He expects us to bring our fear to Him. Kasi yun naman ho talaga dapat ang ating ginagawa. Baka ho kasi marami dito sa ating kalagitnaan ang kanilang pagkakaintindi kapag Kristiyano ka na at talagang nagfe-faithful ka sa Lord, ang ini-expect sa'yo ng Lord dahil sa pagtitiwala mo sa Kanya, ang katibayan niyan ay hindi ka na makakaramdam ng takot. Hindi po.
Ang katotohanan, kabaliktaran. Ang ine-expect sa atin ng Panginoon o inaasahan niya sa atin na sa tuwing meron tayong mararamdaman na takot, dalhin natin agad-agad sa Kanya. Like Elijah, when we receive yung mga threats about sa ating safety or iba pang life-threatening, ang una natin kasing mararamdaman dyan, paralyzed. Hindi ka makakagalaw sa sobrang pangangamba, pag-aalala, pag-iisip. So anong resulta? Magiging desperate ka. Desperate sa ano, pastor? Na lumayo. Tumakbo palayo. Kasi naghahanap ka ng ligtas na lugar para sa iyo. Gusto mong mag-escape. At sa maraming Kristiyano, ang sinasabi nila, ay hindi, kung talagang may faith ka, ganto, ganyan. Manatili ko lang, ganto. Actually, madali siya sabihin, pero kahit yung great prophet na si Elijah, hindi niya nagawa. Right. Nakukuha niyo po yung ibig kong sabihin? Amen. Ang nais nating iparating, it's normal. Sa lahat ng tao na may ganitong mga threat o life-threatening na mga bagay sa buhay nila, initial feeling talaga natin yan bilang mga tao, including Christians. Gusto kong sabihin, wala pong nag-e-exist na Superman. Wala pong nag-e-exist na Wonder Woman. Wala rin pong nag-e-exist na super believers. Wala pong nag-e-exist na super disciples. Kaya wala akong nag-e-exist na super pastor at super member ng isang church. Wala pong ganon. Kasi nga, di ba, we often think, if I have faith, dapat I should never be afraid. Pero that is a lie. Hindi yan totoo. Kung yan po ay totoo, bakit sa kwento ng great prophet na si Elijah, isa sa mga great Bible characters na lingkod ng Diyos, bakit dito iba ang nababasa natin? Nakaramdam ang propetang ito ng takot, na anxious siya, nag-panic attack siya, nag-flight siya, tumakas siya, nagpakalayo-layo siya, nag-run away siya, nagse-self-pity pa nga siya eh. Alam nyo po, kung babagsak tayo doon sa branding ng pagiging super Christians, na niyayakap ng maraming nagsasabing tao ng Diyos ngayon, di sin sana hindi hinihiling ni Elijah na, Lord, patayin mo na lang ako. Kasi kontrang-kontra yung linya niya na yun, na ano, sa ilalim ng juniper tree, na nire-request niya sa Diyos na ano, take away my life. Kunin mo na ako. Kunin mo na yung buhay ko. Sa mababaw na salita natin sa panahon natin ngayon, ano yan? Patayin mo na ako. Ano pang sabi niya? I am not better than my fathers. Total, wala naman akong kwenta eh. Kumbaga ako yung pinaka walang kwenta sa angka namin. Kaya patayin mo na lang ako. Alam nyo, ang layo nung issue, no? Hanggang napunta na siya doon sa angka nila, may death threat lang naman siya. Yan ang tinatawag na kapangyarihan ng overthinking. Kaya dapat po, tayong mga Kristiyano, meron tayong malinaw na pagkaalam sa mga bagay patungkol sa ating mental health. Lalo na tayo, mga Bible believers, saan ba tayo kukuha niyan? Dito. So, kailangan natin malaman yung mga totoo sa hindi totoo. Kasi kapag ang pinairal natin yung mga hindi totoo, ay yung mga isip natin at puso natin talagang mabibiyak at guguho. Pansinin nyo, yung salitaan ni Elijah dito mabigat. Patayin mo na lang ako. Yan ay salita ng isang taong takot na takot. Pero nakikipag-usap pa rin siya sa Panginoon, di ba? Anong ginagawa niya dyan? Praying. Alam mo kung wala ka ng faith, ba't ka pa magpe-pray?
Ang gusto ko lang kay Elijah na nagpe-pray siya, hindi siya plastic, no? Sinasabi niya talaga yung nararamdaman niya. Hindi siya nagpe-pray para masabing lingkod siya ng Diyos o talagang yan talaga ang trabaho ng isang prophet manalangin. Hindi po siya nagpe-pray ng ganon. Nagpe-pray siya para magkaroon ng conversation sa Diyos niya. Okay? So sana tayo rin, pag nagpe-pray tayo, no, ang habol natin, conversation talaga. So kapag conversation, ano bang gusto natin? Yung kausap natin, totoo. At si Elijah, naging totoo siya dito. At yung Diyos din, nakita nyo po, kinilala niya yung pagiging totoo ni Elijah. Sa paanong paraan? Ito po ma-realize natin. Pansinin nyo, sa mga pinagsasabi ni Elijah dito, mula doon sa kanyang fear, anxiety, panic attack, at yung kanyang tinatawag na self-pity. Pansinin nyo po, God did not rebuke Elijah for being afraid. He met him in his fears. Wala kang narinig sa Diyos na sinaway niya si Elijah. O meron kang narinig na hindi ka dapat nagsasalita ng ganyan. Kung talagang malakas ang pananampalataya mo sa akin, hindi ko dapat narinig yung ganyan mga tono ng pananalita sa'yo. Walang ganon. Walang rebuke. Walang pagkukorek. Kundi anong ginawa ng Panginoon? Nakinig. He met him in his fears. Naging good listener at good friend ang Panginoon dito. Tingnan niyo po. 1 Kings chapter 19, 9 hanggang 10. And he came thither unto a cave and lodged there. And behold, the word of the Lord came to him. Sumagot ang Panginoon. And he said unto him, What doest thou here, Elijah? Anong ginagawa mo dito sa loob ng kuweba, Elijah? Meron ba kayo nakitang rebuke doon? Wala, di ba? Tinatanong siya, bakit nandito ka? And he said, I have been very jealous for the Lord God of hosts. For the children of Israel have forsaken thy covenant, thrown down thine altars, and slain thy prophets with the sword. And even I only am left, and they seek my life to take it away. So, let us acknowledge po, yung fear ni Elijah dito is totoo. So, anong gusto ko pong makita natin? Kapag may fear tayo, acknowledge mo. Na yun ay totoo. Hindi ito nangyari sa akin, hindi ito nangyari sa akin. Wag mong gawin yun. Sabihin mo sa sarili mo, so ito yung pinahintulutan ng Lord sa akin. May nakakatakot na bagay sa harap ko at nakakaramdam ako ng takot. Actually, I'm shaking. Literal. Nangihina yung tuhod ko. Do not let fear make you hide your true feelings. Dapat yung fear ang mag-push sa'yo magsabi ng totoo. Kapag tinatanong ka ng Panginoon, anong nararamdaman mo? Sabihin mo yung totoo. Kung bakit hindi ka nagsimba? Bakit nandito ka lang sa kwarto mo? Kasi Panginoon, may nangyari sa pamilya ko Nag-breakdown yung damdamin ko. Ito yung nangyari. Kaya hindi ako nakasimba. Sabi mo, Lord, natatakot po talaga ako At ito yung moment na kailangan kita. Sana naman alalahanin mo ako. Alam nyo, mas maganda yung ganon. Alam nyo kung bakit? Kasi yun yung kinakatagpo ng Panginoon. Kapatid, do not let fear drive you to isolation. Let it drive you to God. Number 2, weariness and terror. Weariness and terror. So ano yung idea natin dito sa point number 2 natin? It describes Elijah's state of mind. So sa oras na to, after niyang marinig yung death threat o banta sa buhay niya, napapatayin siya sa loob ng 24 oras, hindi matatapos yun, sabi ni Jezebel, itutumba kita.
Nakaramdam siya ng pagka-drained. Again, very natural, very normal, overwhelmed. Yung para bagang nalulunod ka, nagda-drown ka, at magre-resulta ito sa feeling na you are utterly alone, mag-isa. Di ba yun na nararamdaman natin pag meron tayong mga takot? Kahit nasa school ka pa, kahit nasa trabaho ka pa, kahit sabihin mo nasa isang reunion ka pa ng batch nyo o outing ng pamilya nyo, kapag meron kang kinikim-kim na takot o nag-aalala ka sa isang bagay, meron kang worries, hindi buong masaya ka eh. Hindi nila nakikita yon. Nangyayari ba? Nangyari na po ba sa inyo yon? Kasi kay Elijah nangyari. At hindi po ako magsisinungaling sa inyo, kahit sa akin po nangyari na ito. Nakaramdam ako ng weariness. Ano yung weariness? Pagkapagod. Kasi ang takot po ay nagdudulot ng pagkapagod sa isip, sa puso. So mental at emosyonal ang target nito. Pero alam ko natin na kapag yan ay talagang binabagabag ng takot, later on yung physical na kalagayan ay tatamlay. Kaya nga yung iba, pag sumobra at hindi na kumausap sa Panginoon, yung tinatawag na depression. Kumbaga, yung connection nila sa reality ng buhay, wala na sila doon. Nakakahabol, kaya nga ho natin tinuturo to dahil ayaw naman natin mapunta kayo doon. Kasi hindi mo kailangang magpakalayo-layo. O ma-feel mo na, feel ko, running away na lang ang pinaka-huling solusyon. Hindi po. May solusyon. Kaya nga ho, kinakatagpo ka ng Panginoon ngayon. Hindi ko alam kung ano yung juniper tree mo. Pwedeng ito yung kwarto mo sa bahay nyo o yung office mo sa pinagtatrabahuhan mo. Doon ka nagsasabing, sana patayin ka na lang. Pero itong moment na to ay parang kuweba na kung saan kinakausap ka ngayon ng Lord. Na ano? Bakit nandyan ka sa lugar na yan? Ayaw ng Panginoon na tuluyan kang maparalyze dahil sa weariness. At yung terror, yung ma-terrorize ka, yung talagang ma-frightened ka na. Mga minamahal, ang dami ho tayong kakilala. At alam natin nangyayari, humihinto sa pag-aaral, humihinto sa pagtatrabaho. Kasi meron silang tinatakbuhan na hindi natin nakikita. Kaya gusto ko pong makatulong sa atin. Amen? So makita natin, seryosong issue ang fear. At the same time, very sensitive. Kaya hindi tayo pwedeng bigla na lang maglaglag ng mga phrases na hindi natin lubusang naiintindihan. Hindi natin danas, hindi natin aral. So, ang goal nito is ma-inform tayo at ma-equip tayo. Elijah reached the breaking point. Emotionally drowning siya, mentally trapped, and in despair rin po siya. Ano to? Mga simptomas ito ng anxiety, panic attack. Simptomas ng ano? Pag sinum up natin, hopelessness. Aminan po tayo ha, yung mga ganitong feelings, nag-e-exist yan. Kahit ano pa ang estado mo sa lipunan. Hindi po porket mayayaman, sila lang ang tatamaan ng tinatawag na anxiety o panic attack. Hindi po. Kahit ordinaryong tao o Pilipino, kung ganon sa lipunan, ganon din po sa loob ng simbahan. Kahit ano pang posisyon mo sa loob ng gawain ng Diyos o katawan ni Kristo, pwede kang katukin nito. Pwede kang bisitahin nito. Pwede mong maramdaman ito at pwede mong maranasan ito. Sa ngayon, hindi. Pero how about sa mga susunod na buwan at taon na parating? Kaya nga ako sa verse 10, anong sabi dyan sa verse 10? Makikita natin yung weariness at terror. And he said, I have been very jealous for the Lord God of hosts, for the children of Israel have forsaken thy covenant, thrown down thine altars, and slain thy prophets with the sword. And I, even I, only am left, and they seek my life to take it away. Sa verse 10, mararamdaman natin yung salitaan niya. So ano yan? Sign po yan ng deep
emotional and mental collapse. Hindi mo yan sasabihin kung ikaw ay masaya. Kung ikaw ay nagagalak at maligaya sa buhay mo, sasabihin mo lang yan kapag sobrang lalim na ng kabigatan na nararamdaman mo. Umiwalay ka na sa positibong parte ng realidad ng buhay. So grabe yung anxiety niya dito. Grabe yung panic attack niya dito. He is weary and terrorized na po. Anxiety and panic attacks ay hindi po palaging spiritual failure ang ibig sabihin. Kundi, sila po ay ating mga kaluluwa, ating mga katawan, ating mga isipan na umiiyak na talaga po at humihingi ng atensyon at saklolo. Kasi meron ng unbearable na pressure. Kaya nagko-collapse na po. Saan to lahat nag-ugat? Lahat po ito ay nag-ugat sa extreme na stress. Yung verse 10 ang patotoo na stress na siya. Burnout na siya dito eh. Kumbaga, ang daigdig ay nasa balikat niya. Kaya nga ang salita niya, I alone am left. Ako na lang. Parang sa panahon natin yan eh. Kung wala ako, hindi aandar, ako na lang palagi. Pagod na yung isip ko, yung damdamin ko, yung katawan ko. Pambihira naman to mga taong to sa harapan ko. Lord, patayin mo na nga lang ako para makapagpahinga na ako. Tapos sasabayan pa ng lack of rest, wala kang proper na pahinga o care. Tapos makakarinig ka ng constant danger, ma-stress ka nun. Ewan ko lang kung hindi ka ma-anxiety. Ewan ko lang kung hindi ka mag-panic attack. Kaya nagtataka ako sa ibang mga Kristiyano eh. Ginagawa nilang laughing stock to. Yung tipong dahil di nila nararanasan, para bagang nakatungtong sila sa mas mataas na bangko at ang baba ng tingin nila sa mga nakakaranas nito. Huwag ho nating gawing laughing stock ang bagay na to. Kasi hindi natin alam kung anong pakiramdam nila. Si Elijah alam niya. Minsan nga yung mga ginagawa patong katatawanan, pinipreach nila si Elijah na hindi nila naiintindihan na yung pinagtatawanan nila ng kapatid nila at yung pinipreach nila ay same ang naranasan. At ang hiling ko lang naman, sana, mga minamahal, sa church na to, itigil na natin. Amen. Yung ganong kaisipan. At the same time, may isa pa akong hiling, lalo na sa mga kuya, mga ating narito, baka ho, pwede kong isuggest sa inyo na ihinto na natin yung ginagawa nating magic word, yung magic spell ba, na sa tuwing meron tayong makikitang nakakaranas ng fear, anxiety, panic attack, o self-pity, sasabihin lang natin, pray lang, have faith lang, yun para bagang pag binanggit mo yung pray lang at have faith lang, para bang bukas all is well agad. Yung humihingi sa'yo ng saklolo, imbis na may makuwang matinong sagot galing sa Bible, lalo siyang naiwang nakabitin. Lalo na ho sa mga kalalakihan dito, sa mga leaders, at mga preacher na kagaya ko. As preachers, may responsibility tayo na ipaunawa sa mga nakakaranas nito sa lente ng Biblia kung ano ba talaga itong pinagdaraanan nila. Lalo na, usaping takot to. Ang labanan ay sa utak. Kaya kapag kaya nating tumulong tayo. Extend talaga natin. Kung kaya natin mag-abot ng kamay, tapos iabot natin pati braso, gawin natin. Kasi kailangan ng mga ganito ng saklolo at pangunawa. Ang sa akin lang, pag preacher ka, huwag kasing puro kopya. Maraming preachers, puro kopya ng outline sa idol nilang mga pastor. Kaya kapag tinanong sila tungkol sa sitwasyon ng fear, anxiety, panic attack, self-pity, hindi tuloy nila alam sasabihin nila. Hindi nila masagot yung pobreng miyembro na ginugupo ng takot. Bakit? Kasi nangopya lang Hindi aral. Ang pagiging preacher po, lalo na yung pagiging man of God,
Hindi lang po yan pagpipreach ng alliterated outlines. Tapos, job finish na, kasi nagalingan sila sa'yo, kaya love gift na. Kain na tayo sa masarap na mga kainan at kapihan. Hindi po yun ganon. Kailangan po, hands-on tayo. Pag sinabi kong hands-on, kung ano yung mga experience natin sa Panginoon, kung may mapipiga tayo dyan regarding sa issue na to, bigay natin sa kanila. At kung tayo ay nakapag-aral about it, ibigay din natin. Ano natin sila sa information, i-equip natin sila, i-disipulo natin sila. Nakuha nyo ho? Para lalo nila ma-appreciate yung gospel ni Kristo. Kasi po, ang maayos na mental health ay magdudulot ng maayos din pong serbisyo sa Panginoong Hesus. The more na maraming Kristiyanong merong maayos na mental health, the more na maraming malulusog na mga soul winners, givers, at mission lovers. Maganda po ang church na ganon. Amen? Kasi kapag ang isang mananampalataya ay ginugupo ng takot, merong anxiety, panic attacks, unstable yan. Hindi yan magagamit ng Panginoon. And most of the time, yan yung bigla na lang sumasabog. Pag merong narinig, may gulo. Kaya, maging hands-on po tayo na mga kuya at mga ate. Lalo na kaming mga nilagay sa likod ng pulpito. Fears, na gaya ng naranasan ni Elijah, ang initial na dulot nito, lalo na kapag sumipa ng weariness at terror, mag-isolate. Napansin niyo yun? Kapag takot na takot ka, sunod yan malulungkot ka, di ba? Ang pait ng mga tumatakbo sa isip mo. Tapos pag may kausap ka, parang yung mga salita mo may hugot ng bitterness. And most of the time, ang gusto mo lang mag-isa. Magkulong sa kwarto, ayaw mo makipag-usap, yung mga dati mong ginagawa, ayaw mo nang gawin. Mga minamahal, normal yan. Yan po talaga ang magiging reaksyon ng isang person. Pagkatapos mong maranasan yung isolation, mawawalan ka na po ng perspective. Hihina na yung pangangatawan mo at hindi mo na makita yung presensya ng Diyos sa buhay mo. Kaya anong ginawa ng Diyos? Inagapan niya si Elijah, pinuntahan niya. Mga kapatid, kung meron kayong mga kilalang kapatid natin na ganito, kung kapwa mo yung people, pag-pray mo agad, na i-approach siya ng Panginoon. At the same time, puntahan mo kaagad. Kung meron kang magagawa para sa Kanya, gawin mo kaagad. Alam mo kung bakit? Kasi tayo, inagapan rin tayo ng Panginoon. Yung kaluluwa natin, inagapan ng Panginoon. And I believe, gusto rin ng Panginoon na agapan natin yung kaluluwa ng mga kapatiran natin. Ang Bible, honestly, rini-reveal sa ating lahat that godly people suffer from anxiety, panic attacks, self-pity, maging depression. Klaro ang Word of God. Hindi po nagsusugarcoat ang Panginoon pagdating sa mga takot. Sana tayo rin, huwag nating i-sugarcoat. Kapag nakikita na natin yung mga kapatid natin na merong mga fears, minsan kasi ang natin, kung ano yung naranasan natin sa iba, pag naging adult na tayo, hindi salitaan natin . For example, may nararamdaman, dahil lang narinig mo sa nanay mo, wala yan, arte lang yan. Yung dating pain mo, pag naging adult ka na, yun din ang sinasabi mo sa mga nakakabata sa'yo. Hindi ho mapuputo lang mali. Kapag ganyan tayo. Kaya nga sinasabi ko, sana ko, lalo na sa mga tumatayo sa likod ng pulpit, may hawak na Bible. Sana naman ho. Sana ko masimulan sa church na to. Wala na kong ganun. Maging hands-on tayo. Yung mga na-experience natin sa Panginoon, mga naaral natin, maging tulong. Hindi lalong kalubugan. Kaso ang problema ho kasi sa atin, mahilig tayong mag-cover. Bakit? Kasi mayayabang tayo . Ayaw natin ipakita na vulnerable tayo. Gusto natin lagi tayong para bagang ang lakas-lakas.
perfect, walang butas, pero hindi yun totoo. That is not humanity. Hindi nga yun Christianity. Kasi ang Christianity is, ikaw ay mahina, nakaasa ka kay Jesus Christ lang. Pero out of pride, eto tayo, kaya yung fear, hindi natin magawang maamin. Hindi lang sa Diyos ha, lalong-lalo sa sarili natin. Etong preaching na to, tinutulungan tayo ng Panginoon, magpatulong ka, itigil mo yung yabang. Itigil mo yung pagsisinungaling. Maging honest ka. Kasi gusto ko pong i-reconsider natin ito. We often say, just have more faith. Narinig nyo na yun? But Elijah had faith. Tingin mo ba si Elijah walang faith? At kung usapang faith, tingin mo mas sigit ang faith mo kay Elijah? I don't think so. Pero kahit meron siyang faith, na marahil mas malaki pa yung faith niya kahit na sino sa atin dito, nangailangan pa rin siya ng healing at strength ng Panginoon. Kaya bago natin laitin sa isipan natin yung mga nakakaranas ng season of fear sa buhay nila, bago natin sila i-despise ng palihim sa puso natin na kesyo sinasabi mo sa loob-loob mo, weakling. Kasi nakakaramdam sila ng fear, anxiety, panic attack, self-pity. Sana makita mo, God never scolded Elijah. He met him with provision and gentleness. Sana gayahin natin ng Lord. Huwag nating lapastanganin yung mga may pinagdadaanan sa usaping takot sa mga puso at isipan natin. Kasi hindi naman ginawa ng Lord yun eh. He never scolded his prophet. Kasi na-anxious ito. Hindi po. Bagkos, anong ginawa niya? Binigyan niya ng pagkain si Elijah. Pinagpahinga niya. That is provision. Tapos yung approach niya, galit ba siya o hindi? Hindi, di ba? Gentle siya. Kasi we can never tell, baka sa susunod ikaw na ang mga ilangan Right. Amen. ng provision at gentleness ng Diyos at maging ng kapwa mo tao. Ngayon, ngingisi-ngisi ka kasi tinitignan mo na kahinaan nila yon. Wag. Kasi baka bukas pumapatak ang luha mo sa takot at hindi mo alam ang gagawin mo. Sa mga nakakaranas nito, gusto ko lamang pong sabihin, mula sa mga narito at nakakarinig nito, kasama niyo po ako sa bagay na ito. Kasi hindi po ako mahihiya na sabihin sa lahat na ako po nakaranas din po ng anxiety at panic attack. At doon sa mga madidilim na silid ng takot na iyon, doon ko mas nakitang maliwanag ang Panginoon ko. Kaya walang dapat ikahiya. Ang kailangan po natin, maging honest na nag-i-exist to sa atin. At kapag naging honest tayo sa ating feelings about it, diyan mo makikita yung tinatawag na rest, eat, at gentleness ng Lord. Kagaya ng ginawa niya kay Elijah. Overwhelmed ka? Say it. Overwhelmed ako. Amen? Kapag ang fear ay pakiramdam mo, nilulunok ka na ng buhay, ang sabi mo, Lord, nilulunok na ako ng takot na to. I am anxious. My heart is racing. My mind is heavy. Feeling ko, mag-isa ko. Sabihin mo, tapatin mo ang tapat na Diyos. At makikita mo, tatapatan niya ng provision at gentleness. Stop pretending you are fine when you are not. True strength begins with honesty with the Lord. Number 3. So, tapos na po tayo sa point number 1 na weight of the threat. Number 2, weariness and terror. Number 3, sa mensahe nating pinamagatang, ask Elijah, when you feel like running. Number 3, wonderful takeover. Wonderful takeover. Ang ideya po dito is
ang Diyos sa season ng fear sa ating buhay, kung saan yung mga panahon na ang takot ay namamayagpag sa ating Christian life, siya ay gracious. At umasa ka sa kanyang loving intervention sa kung ano man yung talagang pumipressure sa atin o nagdudulot ng anxiety at panic attack sa atin. Amen? So, tignan po natin. Sa verse 4, tignan nyo po. But he himself went a day's journey into the wilderness and came and sat down under juniper tree, and he requested himself that he might die, and said, "It is enough now, O Lord, take away my life, for I am not better than my fathers." Parang pag pinakinggan mo, no, puro negatibo mga sinabi niya. Kasi yun naman po talaga umaandar sa isip niya na ito, negatibo na. At negatibo rin po ang nararamdaman niya. Pero alam niyo, nagustuhan ko kay Elijah, hindi siya nagkunwari. Praise the Lord, hindi siya nagkunwari. At praise the Lord, nagpray siya. Kinausap niya ang Panginoon. Elijah did not stay in despair. Nagpray siya honestly. At nag-response ang Lord. Not with anger. Wala po kayong makikita sa buong chapter na to, sa conversations nila, na naggalit ang Diyos sa kanya kasi natakot siya, nag-anxiety siya, nag-panic attack siya, o nagse-self-pity siya, o gusto niya nang patayin siya ng Diyos, na mas marunong pa siya sa Diyos kung kailan siya papatayin. Wala ko. Ni katiting na galit, ni tampo sa Panginoon. Wala. Na kumbaga, nagtatampo ang Diyos, nagagalit ang Diyos kasi nakaramdam ka ng fear. So, ibig sabihin, wala kang faith sa akin. Wala akong ganon. Walang ganon. Anong ginawa ng Panginoon? Ito, nakakatawa mong pakinggan, hindi man spiritual pakinggan. Ang ginawa ng Panginoon, inabutan siya ng pagkain. Di ba? Tignan niyo po sa verse 5. And as he lay and slept under juniper tree, behold, then an angel touched him and said unto him, Arise and eat. So, pag meron pala tayong kapatid na nag-anxiety at may panic attack, ayain mong kumain. Samahan mong kumain kasi hindi yun nakakakain. Di ba nakakatawa? Pero yun talaga ang hindi ginagawa ng binabalot ng takot. At alam nyo ba, kapag niyaya mo silang kumain, yun ay touch ng care, ng malasakit. Kaya nga sabi dito, an angel touched him. Bakit hindi natin subukang maging angel, no? Ng Panginoon sa mga kapatid natin? Kasi yung para kang demonyo dyan, na nag-a-accuse ng kung ano-ano, mahina ang faith niyan, mahina ang prayer life niyan. Hindi touch baldug eh. Wag ho. Ito ho gayahin natin. Di ba? Parang ang weird. Hindi na nga makakain eh. Papakainin mo. Pero kumain siya. Kumain siya dito. Kahit nung binabasa ko to, ano to? Practical care? Which is, wala na akong maisip. Kasi di naman to spiritual eh. Talagang literal na pinakain siya. Tapos, pinagpahinga siya. Tapos, inulit-ulit. Para ano yun? Magkaroon ng physical na kalakasan yung katawan niya. Kasi pag di siya kumakain, at di rin siya nakakatulog ng maayos, alam nyo ba, kung may experience nyo po, ang anxiety at panic attack, the more kang hindi kumakain, the more kang kulang sa tulog, the more mas malakas ang atake ng takot. Hindi makakalaban ng katawan mo. Maaapektuhan yung puso mo, aangat yung BP mo. Kaya sa susunod naman ho, na meron kayong ma-encounter na kapatiran natin na ganito, huwag nyo naman ho sabihin, arte lang yan, ganito lang, dapat gawin yan eh. Huwag ho. Kasi hindi naman ho nagganon ang Panginoon. Napakalayo ho dun sa talata. So, later, anong ginawa ng Panginoon? Pagkatapos niyang bigyan ito ng rest, food, at i-renew yung lakas ni Elijah. Later, God revealed His gentle presence and restored
His purpose. So ano makikita natin dito? Kapag nagkaroon na yan ng tamang pahinga, tamang pagkain, at kapag nakabawi na yung nanlakas, tignan nyo po, pag ginabayan natin, yung mga dumaranas ng ganyan, makikita mo, magiging active ulit yan sa Panginoon. Babalik yung linaw ng kanyang panawagan sa Panginoon. Praise the Lord! Ang Lord nag-intervene rin. God met His physical, mental, emotional, at spiritual na pangangailangan. He gave what Elijah actually needed. Rest, nourishment, and what? Assurance. If you want true healing sa fear ng anxieties at panic attacks mo, makakamtan mo ang healing kapag we bring our whole self, body, soul, spirit sa panalangin. At dapat, honest. Anong resulta kay Elijah? Nagkaroon siya ng supernatural strength. Nagkaroon siya ng renewed perspective at na-realize niya hindi pala siya mag-isa. Nagsiself-pity siya nun, no? Lord, ako na lang mag-isa. Ako po si Mr. Lonely. Kanta yun, Hindi po siya mag-isa. Pero alam niyo po, pag nasa fear ka, nag-anxiety ka, may panic attacks ka, exaggerated lahat, no? Pati emotions. Yung napakaliit na bulate, nagiging dragon sa paningin mo. So sabi niya, mag-isa ako. Hindi naman pala, may 7,000 pa. Hindi siya iniwanan ng Diyos niya. At doon, nakabangon siya. Church, gusto ko marinig natin to lahat at maging malinaw. God heals in different ways. Inuulit ko. God heals in different ways. Sometimes, instantly. Sometimes naman, through rest and provision. But it is always through His presence. Kaya we do not rely on our own strength. We can come to the Lord whose power is limitless. Amen? Elijah's experience points forward to the Lord Jesus Christ. Hindi ba't ang Lord Jesus Christ rin humarap sa mga threats bilang patotoo, na totoo yung sinasabi ko, na ultimo ang Panginoon dumanas nito. Buksan natin sa Luke, chapter 22, 41, 44. Luke 22, 41, 44. And he was withdrawn from them about a stone cast and kneeled down and prayed, saying, Father, if thou willing, remove this cup from me. Nevertheless, not mine will, but thine be done. 43. And there appeared an angel unto him from heaven, strengthening him. Pansinin niyo yung linya na yan, strengthening him. I-strengthen ka ba kung strong ka na? So, ibig sabihin, nung moment na sinabi ng Panginoon na, nevertheless, thine will be done, takot siya nito. Kasi ito yung moment na dadakpin na siya at ipapako na siya. Na ilang moments din darating na yung mga kukuha sa kanya. So, makikita mo yung emotions niya, bumagsak. Kaya nga siya nagpe-pray. So, maling-mali talaga, no? Yung branding ng Christianity na nagsasabing, kapag nakaramdam ka ng takot, hindi na yon pagiging spiritual. Takot ang Panginoon dito. Pero kung di siya spiritual, may anghel bang bababa? At ang approach ba sa kanya ng anghel, ikaw pa naman ang Son of God na nagkatawang tao, tapos nakakaramdam ka ng takot? Wala ko tayong nakitang ganun. Ang nakita natin, ang approach ng anghel na ito sa Panginoong Hesus ay same ng approach niya kay Elijah. Binigyan niya ng lakas ang Panginoon. Diba? Si Elijah, pinagpahinga, pinakain, ni-renewed yung lakas. Yung anghel naman nito sa Panginoon, ini-strengthen siya. Para hindi siya umatras
sa plano ng kaligtasan para sa kaluluwa ng sangkatauhan. 44. And being in agony. Agony. Pinaka mataas na state ng kalungkutan. Andyan na lahat yan. Fear, anxiety, panic attack. Nandun niya nakapaloob yan sa agony. Kaya nga malulungkot ka na bandang kuli. Ito na yung pinakadulo. Pero anong ginawa niya? He prayed more. So hindi porkit nakakaramdam ng negatibong pakiramdam gaya na nabanggit ko, ay carnal Christian na, backslider na, weakling ang faith, mahina ang prayer life, mahina ang pagiging Kristiyano. Hindi po. Kasi dito po may agony na, but he prayed more. And his sweat was as it were great drops of blood falling down to the ground. So ang pawis siya dito, hindi na normal na pawis. Meron na nakahalong dugo. Kaya ako masasabi natin, ang Diyos natin, naiintindihan niya pag takot ka. Why? Kasi may katibayan. Luke chapter 22, 41 hanggang 44. Siya naramdaman niya. Kaya hindi natin pwedeng sabihin sa Lord, hindi mo naintindihan ang pakiramdam ko. Naramdaman niya yan, mas sigit pa. Kaya ang sarap maging Diyos si Jesus Christ eh. Hindi siya yung Diyos na parang ang layo-layo. Hindi tayo makarelate. Bumaba siya para sabihin sa atin, nakaka-relate tayo sa isa't isa. So dahil sa truths na to, aalab lalo ang faith natin. Pansinin nyo, yung desisyon ng Panginoon, hindi naman na-control at na-manipula ng takot. Why? Tumuloy pa rin siya sa nakakatakot na krus ng Kalbaryo. Tama ko? Amen. Ibig sabihin, nakapalibot pa rin sa kanya yon, pero hindi siya control. Yun po ang goal natin sa fear daw na. Maging alive tayo sa faith. Ang faith, ang siyang gagabay sa atin para magawa ang kalooban ng Diyos. Dead in fears. Ibig sabihin, andyan ang fear. Present. Nararamdaman ko. Pero, hindi na siya ang nagro-rule sa isip at puso ko. Hindi siya ang magdidesisyon para sa akin. Hindi rin siya ang kukuha ng buhay ko. Yun ay nasa Panginoon lang. Amen? So, reconsider natin, no? Yung mga naipasa sa atin. Meron bang mga mali? Dami. Pero ngayong gabi, tinatama ng Panginoon. Peace doesn't always mean that all problems disappear. It often means God give us strength to walk through them. Lagi nyo pong tandaan yan. Alisin na natin yung mga tagong yabang simula ngayon. Yung mga tagong yabang sa katawan natin na nagsasabi, I don't need help. Kasi mababrand ako na gantong weakling na Christian ako. Wag. Yan yung eksaktong tamang moment para magpa-strengthen ka sa Lord. Magandang pagkakataon yan para mapatunayan na ang Diyos ay nagbibigay ng pahinga, lakas sa atin. Huwag mo pong pagsinungalingan ang sarili mo. Kasi maraming Kristiyano ngayon namimilipit na sa takot. Namimilipit na sa anxiety, nagpapanik attack na. Hindi pa rin nagpapakatotoo. Be true. Sabi nga sa old hymn, I'll be true, precious Jesus, I'll be true. Kapatid, I want you to know that there is no shame in needing help. Si Elijah nga nangailangan ng tulong. Ang Panginoong Hesus nga, tinulungan din ng anghel So bakit ka mahihiya? Huwag kang ma-ashamed na kailangan mo ng tulong. Kailangan talaga natin ang tulong ng Panginoon. Even ang Lord, di ba? Ini-invite nga tayo ng Lord Tayong mga weary daw. Yung mga pagod sa takot nila. Ano sabi niya? Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you what? Rest. Matthew 11:28. Sabi niya, come. So anong dapat natin gawin? Lumapit. Huwag tayong mahiya na sabihin, kailangan ko ang tulong ng Diyos ko.
Gusto kang tulungan ng Diyos, so patulong ka. Gusto niya tayong saklolohan, magpasaklolo tayo. Ang ganda, di ba? Ang ganda ng Diyos natin eh. At iniintay niyang puntahan natin siya. At maganda ko ang pangako sa 2 Corinthians chapter 12 verse 9. And He said unto me, My grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Di ba? Ang ganda nun. Mas kumikinang daw yung kalakasang ibibigay ng Panginoon sa bawat kahinaan ng bawat isa sa atin. At kung nararamdaman mo ngayon na sobrang hina mo sa laban ng takot, anxiety, panic attack, self-pity, etc., yung mga naranasan ni Elijah at naranasan ng Panginoon na agony sa garden, ito ang tamang timing para sabihin, Lord, salamat sa pagiging helper mo at salamat sa imbitasyon mo. I will come. Kailangan ko yung tulong mo. Amen? Kapatid, it's okay. Bring every fear sa ating Lord Jesus Christ. It's okay not to be okay. Kasi doon mo makikita na totoo ang Panginoon sa mga pangako niya. So, yung mga maling naipasa sa atin, ipako na natin sa krus yan ng Panginoon kasama ng mga fears natin. Ask every day para sa strength niya. Wag lang po yung, Lord, alisin mo ito. Wag kang humiling ng removal ng problem mo o ng fear mo. Kasi sumasagot ang Diyos, sabi ko nga, sa iba't ibang paraan. Merong agaran, merong hindi. Ngayon, kung hindi, wag lang, pag sinagot ka ng hindi, magtatampo ka na. Ang hingin mo kasi, everyday strength. When you feel you cannot go on dahil sa fear, wag mong kalimutan ang ABC against spirit of fear. A, address it honestly to God, just like Elijah. Address mo. Ito yung nararamdaman kong takot. Oh. Dito ako takot. Ganto ako takot. Ito ang dahilan kaya ako natatakot. Letter B, believe God's provision. Na sa kabila ng takot na nag-i-exist, na in-address mo sa Lord, naniniwala ka at sampalataya ka at tiwala kang buo, nabibigyan ka niya ng rest at care at support na kailangan mo every single day. And letter C, crucify yourself in the truth that Jesus Christ understands and gives you strength. Pako mo na doon sa katotohanan na kung meron mang pinaka makakaunawa sa akin na tao, yung Diyos na nagkatawang tao. Nakaramdam siya ng agony. Hindi pa nga ako umaabot sa ganung level eh. Pwede ba mga kapatid? From now on, stop trying to fix your fear and yourself alone. Amen? Amen. Hayaan natin ang Lord Jesus Christ ang umayos niyan. Starting today, hingin natin, Lord, gusto ko talagang mag-run away na. Pero starting today, ikaw ang magiging lakas ko para harapin lahat ng takot. Shall we pray?